Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas sa isang lalaking nagngangalang Kang Deman at siya ay isang detective na may kakayahang magbunyag ng mga kaso sa pamamagitan ng isang online na forum. Siya ay talagang sikat sa online forum dahil sa kanyang katalinuhan sa paglutas ng mga komplikadong kaso. Bukod sa pagiging detective, isa rin siyang ama at may-ari ng isang book rental shop. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang negosyo ay nagsisimula ng malugi. Si Deman ay hindi lang nagbabantay sa bookstore, kundi inaalagaan din niya ang kanyang mga anak, dahil ang kanyang asawang si Mihawk ay laging nagtatrabaho para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Si Mihawk ay nagsisikap na kumita ng pera dahil alam niyang na si Deman ay hindi magaling sa pagpapatakbo ng kanyang bookstore. Ngunit sa pagitan ng pamamahala sa kanyang bookstore, minsan ay madalas na isinasara ni Deman ang kanyang tindahan at pumupunta sa istasyon ng pulisya. Bagamat hindi siya isang opisyal na detective, madalas na tinutulungan ni Deman ang pulisya sa pag-iimbestiga sa mahihirap na kaso. Ang mga pulis doon ay pamilyar din kay Deman dahil sa taglay niyang husay. Noong panahong iyon, sa istasyon ng pulisya, ang isang detective na nagngangalang Lee Junsu at ang kanyang senior, Detective No, na nagtatanong sa isang taong sangkot sa kasong arson sa bahay ng kanyang dating kasintahan. Sa kabilang banda, si Deman na nasa istasyon ng pulis, ay narinig ang kanilang pag-uusap at agad na nagkomento na hindi ang taong ito ang nagsunog sa bahay. Gayunpaman, ang kanyang depensa ay natapos nang siya ay pinaalis, dahil siya ay itinuring na nakagambala sa investigasyon at nagdulot ng kaguluhan. Pagkatapos nito, nakipag-usap si Detective No kay Junsu at sinabi niyang kung maglakas loob si Deman na magpakita muli sa istasyon ng pulis, gagawin niyang suspect si Deman sa kasong ito. Pagkatapos noon, nakita ni Junsu si Deman sa isang bar. Sinabi ni Junsu kay Deman ang tungkol sa mga panganib kung magpapatuloy siya sa pakikialam sa mga investigasyon ng pulisya. Sa pagkikitang ito, nabunyag na si Deman ay nabigo na maging isang pulis dahil sa kanyang mahinang pangangatawan. Ang kabiguan ni Deman na maging isang pulis ay nagbunsod sa kanyang pagkahumaling sa paglutas ng mga kasong kriminal. Pagkatapos ng maikling pag-uusap sa bar, magkahiwalay sina Junsu at Deman na lumabas. Pumunta si Deman sa bahay ng kanyang kaibigan, na si Kim Yong-gyu. Samantala, nakita ni Junsu si Han So-young, ang asawa ni Kim Yong-gyu. Ngunit ang pagkikitang na ito ay isang lihim. Binigyan ni So-young si Junsu ng isang sobre nang hindi nalalaman ng kanyang asawa. Sa umaga, nagigising si Deman at agad na tiningnan ang mga notification sa kanyang cellphone. Maraming missed calls mula kay Mihawk, kaya tumingin siya sa paligid at napagtantong nasa bahay siya ni Yong-gyu. Pagkatapos ay inayos niya ang lahat ng gamit niya at nagmamadaling umuwi. Ngunit agad na patigil nang marinig niya ang pag-iyak ng sanggol ni Yong-gyu, at hindi sinasadyang nakakita siya ng mga mantsa ng dugo sa sahig. Sinundan ni Deman ang mga mantsa ng dugo patungo sa silid ni So-young. Agad nagulat siya nang makitang wala ng buhay si So-young at puno ng dugo. Nang makita iyon, si Deman ay malata at walang magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang pulis, kabilang si Junsu, ang dumating sa pinangyarihan ng krimen. Nahanap ng pulisya ang sirang relo ni So-young na nagpapakita ng alas 11. Hinala ng pulisya, namatay si So-young alas 11 ng gabi. Pagkatapos, nagpasya silang i-autopsy ang katawan ni So-young. Nang imbestigahan ng pulisya ang pinangyarihan ng krimen, sa kasamaang palad, walang nakitang fingerprint o footprint. Hinala nila, ginamit ng salarin ang kanyang kaliwang kamay para gawin ang pagpatay. Makikita ito mula sa peklat sa leeg ni So-young. Pagkatapos, ang asawa ni So-young, si Yong-gyu, ay agad na dinala sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Pagdating sa police station, si Yong-gyu ay tinanong ni Detective No, ngunit hindi sumagot si Yong-gyu at nanahimik lang siya. Pagkatapos, si Detective No ay nagtatanong kay Deman. Ngunit si Deman ay hindi nagbibigay ng anumang impormasyon, dahil kagabi ay lasing na lasing siya. Naramdaman ni Yong-gyu ang pagkawala ng kanyang asawa at nakiusap siya kay Junsu na ihayag kung sino ang pumatay sa kanyang asawa. Sa gabi, tinatalakay ni na Detective No at Junsu ang kaso ng pagkamatay ni So-young. At sa parehong oras, dumaan si Deman para bumili ng gatas para sa kanyang anak at sumali sa kaso. Ayon sa may-ari ng tavern, si Deman ay nasangkot sa isang kakaibang insidente, noong 11 p.m. Pagkatapos ay nagpalit ng shift ang may-ari ng tindahan kasama ang kanyang asawa noong 1 a.m. Wala silang ideya kung kailan umalis si Deman sa tavern, ngunit nagkaroon ng oras si Deman na alalahanin ang pagpapalit ng shift dahil naalala pa niya ang jacket na suot ng may-ari ng tindahan. Sumunod si Detective No at ang kanyang team ay bumisita sa autopsy site, kung saan may nakita ang doktor na kakaiba.
Sa likod ng relo ni So-young, nakakita sila ng bahid ng dugo. Kahit na walang bakas ng dugong dumadaloy sa kanyang pulso. Ang mga resulta ng pagsusuri sa autopsy ay nagpapakita na ang tinatayang oras ng kamatayan ni So-young ay bandang 11 PM at iyon ay 5 minuto lang ang pagkakaiba sa nakitang relo. Habang sa bookstore, kung saan sa oras na iyon tinuturuan niya si Jian-woo, ang kanyang anak, na maglingkod sa mga customer habang si Daeman ay makikipagkita kay Junsu. Ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan ni Junsu ang imbitasyong makipagkita at iniwan niya si Daeman sa tabi lamang ng kalsada. Sa bahay, sinabi ni Mihawk kay Daeman na pinag-uusapan ng lahat sa palengke ang tungkol sa salarin na pumatay kay So-young. Ayon sa chismis ng panadiro, ang kapitbahay ni Yonggyo ay nakakita ng isang taong kainahinala. Ang taong iyon ay nakita sa harap ng Yonggyo's apartment nang siya ay bumalik mula sa palengke. Sa istasyon ng pulisya, lahat ng tao doon ay seryosong nakatingin kay Junsu pagdating niya sa opisina. Maya-maya, dinala si Junsu sa interrogation room. Tila, bumili si So-young ng apartment sa ngalan ni Junsu ilang araw bago ang madugong insidente. At ginagawa ito ni So-young nang hindi nalalaman ni Yonggyo. Ayon sa pahayag ni Junsu, gusto lang niyang tulungan si So-young sa pinansyal, dahil kilalang baon sa utang si Yonggyo. Kahit na nakaposas ang kanyang mga kamay, iginiit ni Junsu na hindi niya pinatay si So-young, at ang kasong ito ay mayroon ng ebidensya sa anyo ng kutsilyong nababalutan ng dugo na nakabalot sa shirt ni Junsu sa pinangyarihan ng krimen. Si Junsu ay talagang isang kaliwete at si Detective No ay naghinala na may nag-frame kay Junsu sa kasong ito. Ang homicide unit ay nagbibigay kay Detective No ng 2 linggo para patunayan ang pagiging inosente ni Junsu. Kung magtatagumpay si Detective No, bababa sa pwesto ang unit chief. Ngunit kung hindi ito magagawa ni Detective No, kailangan ng umalis ni Detective No. Samantala, bumisita si Daeman sa tindahan ni Yonggyo at doon pinapanood ni Daeman ang balita tungkol sa pag-aresto kay Junsu sa mga kasong pagpatay at adultery kay So-young. Nang makita ito, agad na kumilos si Daeman para malaman kung sino ang tunay na salarin. Pagkatapos ay binisita niya ang panaderia ng kapitbahay ni Yonggyo. Hindi nagtagal, dumating din si Detective No. Batay sa pahayag ng may-ari ng panaderia, isang kainahinalang lalaki ang nakita sa harap ng apartment ni Yonggyo, bandang 10:00 ng gabi. Itinala din ng may-ari ng panaderia ang numero ng plaka ng sasakyan ng lalaki, at nang ibibigay na ng may-ari ng panaderia ang note kay Detective No. Biglang inagaw ito ni Daeman at kinopya. Pagkatapos noon, sinira niya ito sa pamamagitan ng pagsunog. Nag-aalok siya na makipagtulungan kay Detective No sa paglutas ng kasong ito. Kung makikipagtulungan si Detective No, ibibigay niya ang impormasyon. Sa huli, sumasang-ayon si Detective No na makipagtulungan kay Daeman. Kinuha ni Detective No si Daeman bilang kanyang driver para magsagawa ng investigasyon. Hindi nagtagal, nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa may-ari ng kotse. Lumalabas na ang may-ari ng kotse ay isang lalaking nagngangalang Jang Ho na 45 taong gulang. Ang taong ito ay nagmamay-ari ng isang club na tinatawag na WHO sa Sochodong at siya ay nakatira sa Bandang, Town Village No. 102. Nang si Daeman at Detective No ay bumisita sa bahay ni Jang Ho, ang kanyang asawa lang ang naroon. Lumalabas na pumunta si Jang Ho sa China para sa isang business trip at babalik sa loob ng 15 araw. Pagsapit ng gabi, hiniling ni Daeman si Mihawk na isara ang kanilang pagrenta ng bookstore para makapag-focus siya sa pagtulong sa investigasyon. Sa kasamaang palad, ito lamang ang nagpapagalit kay Mihawk. Kinabukasan, tinulungan ni Daeman si Detective No sa kanyang pagsisiyasat habang dala ang kanyang anak. Binisita nila si Junsu na nagkwento kung paano niya sinubukang hikayatin si So-young na huwag makipagdiborsyo sa gabi ng pagpatay. Ngunit tumanggi si So-young at umalis bandang 10 PM. Si Daeman at Detective No ay hindi masyadong nakakapag-usap dahil ang oras ng pagbisita ay napakalimitado. Nag-iwan din ng liham si Detective No para ibigay kay Yonggyo, dahil labis siyang nag-aalala kay Yonggyo. Pagkatapos noon, nakakuha ng impormasyon si Detective No na hindi kailanman nag-apply si Jang Ho ng visa sa China batay sa mga record ng imigrasyon. Si Detective No at Daeman ay pumunta sa lugar ni Jang Ho at hanapin ang kotse ni Jang Ho na nakaparada doon. Pagkatapos ay malalaman nila ang higit patungkol sa kotse ni Jang Ho. At nagsasagawa ng investigasyon si Daeman habang pinapalitan ang diaper ng kanyang anak. Dahil dito galit si Detective No dahil hindi siya makapag-concentrate. Pagkatapos, sinundan nila si Jang Ho sa isang coffee shop. Ayon kay Jang Ho, nakilala niya si So-young minsan sa panahon ng pagbebenta ng lupa. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang buwan, lumabas na may proyektong pagtatayo ng apartment sa lupang iyon. Si Jang Ho, na nakakaalam nito, pagkatapos ay pumunta sa kanyang apartment. Ngunit hindi niya nakita doon si So-young. Pagkatapos umalis sa apartment ni So-young, bumalik si Jang Ho sa coffee shop at nakilala ang babaeng kinakasama niya.
Sa lumalabas, nagsinungaling si Jang Ho sa kanyang asawa tungkol sa biglaang paglalakbay sa China. Ayon kay Jang Ho, nang kumatok siya sa pintuan ng apartment ni So Young, walang sumagot. Ngunit nang uuwi na sana siya, nakita ni Jang Ho ang dalawang estranghero sa sala ni So Young. Pagkatapos noon, humingi ng impormasyon sina Deman at Detective No sa mga magulang ni Yongbyo, dahil karaniwang kinukuha ni So Young ang kanilang anak araw-araw. Pero iba noong panahong iyon. Sinundo ang kanyang anak bandang alas 11 ng gabi. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Deman at Detective No ang kanilang investigasyon. Sinusubukan pa rin nilang patunayan ang hinala na pinatay si So Young sa ibang lokasyon bago nililipat ang bangkay nito sa kanyang apartment. Ngunit sa ngayon, walang ebidensya. Pagkatapos noon, nakatanggap si Detective No ng balita na may bagong kaso ng pagpatay. Ang asawa ni Detective Ma na si Yang Min-a, na nagtatrabaho sa isang pottery studio, ay natagpuang patay sa isang fireplace. Natagpuan ng cellphone ni Yang Min-a sa pinangyarihan ng krimen at may larawang kinunan noong 1 AM nang ilagay si Yang Min-a sa fireplace. Ayon kay Detective No, ang mga salarin ng mga pagpatay kina Yang Min-a at So Young ay iisang tao, dahil pareho rin ang mga bakas at ebidensyang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Ang salarin ay lumilitaw na nag-iwan ng minimalist na trail at isang pattern ng dugo na nagpapahiwatig sa isang matinding pagbagsak. Naghinala sila na sa kasong ito ng pagpatay, may 2 tao na nagsagwatan. Ngayon, nagiging abala na si Deman sa pagtulong sa pulisya sa kanilang mga investigasyon. Sa kasamaang palad, dahil dito, napabayaan ni Deman ang kanyang pamilya. At syempre nakakasama nito para kay Mihawk, dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang mga anak at abala rin sa pagtatrabaho. Sa kabilang banda, muling sumama si Deman kay Detective No, para alamin ang katotohanan ng kasong ito. Nagsimula silang maghinala na ang kasong ito ay maaaring may kinalaman sa isang kaso ng pagpatay 10 buwan na ang nakalipas. Na pumatay sa isang babaeng nagngangalang Reyna, at ang kaso ay hindi pa neresolba hanggang ngayon. Ang kaso ng pagpatay kay Reyna ay nagpapakita ng katulad na pattern, at ang kanyang katawan ay matatagpuan sa bicycle lane. Ang pumatay ay tila laging nagbibigay ng oras ng pagpatay. Sa kaso ni Reyna, sadyang hindi nilunod ng salarin ng katawan ni Reyna sa ilog, at sa kasalukuyang kaso, sinadyang sirain ng salarin ang relo ni So Young sa oras ng pagpatay. Pagkatapos, kinunan ng killer ang larawan ng katawan ni Min-a gamit ang kanyang cellphone upang malinaw na malaman ang oras ng pagpatay. Muli nilang iniimbestigahan ang kaso ng pagpatay kay Reyna, ngunit lumalabas na ang kasong ito ay isinara bilang kaso ng pagpapakamatay. Gayunpaman, 2 buwan pagkatapos ng kasuklam-suklam na insidenteng ito, isa pang batang babae ang natagpuang namatay dahil sa pagkakasipal ng chain ng bag ni Reyna malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kaya pinaghihinalaan na kung kinidnap ni Reyna ang batang babae at aksidenteng napatay siya, pagkatapos ay nagpakamatay siya dahil nakaramdam siya ng pagkakasala. Nakahanap din si Deman ng koneksyon sa pagitan ng kasong iyon at sa kaso ni Lee Yuno, isang 27 taong gulang na may kaso para sa pagnanakaw at panggagahasa. Nasentensyahan na siya ng 10 taon sa pagkakulong, ngunit tila nagawa niyang makalabas ng maaga pagkatapos mapatawad sa loob ng 3 taon. Matapos matuklasan ito, dumiretso si Detective No sa himpilan ng pulisya. At sa himpilan ng pulisya, lumalabas na maraming balita tungkol sa pangunahing sospek sa kaso ng pagpatay kay Min-a na nahulihan na may ebidensya ng kadena ng bisikleta. Samantala, desperado si Deman na makabawi sa kanyang asawa sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng gawaing bahay at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Sa kabilang banda, sa istasyon ng pulisya, ang taong inakusahan ng pagpatay kay Min-a ay lumalabas na manliligaw ni Min-a. Pero noong panahong iyon, naghiwalay na sila dahil madalas pag-usapan ni Min-a ang mga plano niya sa diborsyo kay Detective Ma. Nakakakuha din siya ng impormasyon na lumalabas na may relasyong iba din si Detective Ma, pinondohan pa nga niya ang kanyang affair sa hiniram na pera. Si Detective Ma, na nakarinig ng pahayag, ay napaka-emosyonal, pagkatapos ay pumasok siya sa silid ng interogasyon at mas naging magulo. Samantala, ipinapaalam ng unit head kay Detective No, ang tungkol sa schedule ng trial ni Junsu na gaganapin sa loob ng 5 araw. Ang petsa ay kasabay ng araw ng pagre-retiro ni Detective No, at tinanong niya si Detective Ma, kung anong mga hakbang ang gagawin kung kailangan niyang hulihin muli si Lee Yuno. Pagkatapos, si Detective No, Detective Ma, at Deman ay nagsasagawa ng isang lihim na misyon habang nakabalat kayo sa mga uniforme ng militar. Ginagawa nila ito para maghanap ng impormasyon sa paligid ng mga internet shop at sauna sa Hongdae area. Nagsisimula silang maghinala na may isa pang figure na nauugnay sa kaso ng pagpatay kay Reyna. Iyon ang kanyang manager. Si Reyna ay isang investor at may-ari ng club, at natagpuan ang kanyang cellphone malapit sa bahay ng kanyang manager noong araw ng insidente. Ayon kay Deman, na-frame din ang manager, tulad ni Junsu, kaya ang kasong ito ay may katulad na pattern sa nakaraang kaso na kinasasangkutan ni So Young at Min-a.
Kung babalikan ang katawan ni Mina, may 2 galos sa kanyang leeg na pinaghihinalaang tinamaan ng malangis na metal na pag-atake, na parang chain ng bisikleta. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Detective No ng tawag mula kay Detective Ma na nagbubunyag na nakipag-ugnayan sa kanya si Yuno pagkatapos makalaya mula sa bilangguan. Matapos ang matagumpay na pagsubaybay sa tawag, dumiretso sina Detective No at Deman sa isang fish shop. Doon, narinig nila ang tunog ng teleponong nagmumula sa basement. Habang sinusundan nila ang tunog, may nakita silang isang nakabalabal na figure na lumabas ng kwarto habang ina-activate ang kuryente. Nalaman kaagad ni Detective No na sila nasa isang bitag. Kaya, agad siyang sumabit sa ilaw sa kisame at sinigawan si Deman na umalis sa puddle. Pagkatapos ay sinubukan ni Deman na patayin ang kuryente, ngunit nakalock ang exit door sa itaas. Buong lakas na kumapit si Detective No, at sa wakas ay nagawa niyang putulin ang kuryente gamit ang kanyang baril. Pagkatapos ng mapanganib na insidenteng iyon, hiniling ni Detective No kay Deman na ihinto ang pag-iimbestiga sa kasong ito, dahil masyadong malaki ang panganib at may pamilya pa si Deman. Ngunit napakahirap kay Deman na hindi makisali sa pagsisiyasat na ito, dahil tinuturing niyang matalik na kaibigan si Detective No. Kinabukasan, sinubukan ni Deman na makipag-ugnayan kay Detective No, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang natanggap na sagot. Samantala, si Detective No pala ay humingi ng tulong mula sa isang grupo ng mga gangster para mahanap si Yuno. Sa kabilang banda, patuloy na nagtatalo sina Deman at Mihawk. Galit si Mihawk dahil hindi kailanman nagbibigay ng pera si Deman para matustusan ang kanyang pamilya. Sa wakas ay inamin ni Deman na tinutulungan pa rin niya ang pulisya na linisin ang pangalan ni Junsu mula sa kasong murder. Para kay Deman, naging napakabait ni Junsu sa kanya, at binigyan pa siya ni Junsu ng pautang para magkaroon ng bahay sina Deman at Mihawk. Sa wakas, humingi ng tawad si Deman sa kanyang asawa at ipinangako niya na pagkatapos ng kasong ito, magiging mas mabuting asawa at ama siya. Sa ibang lugar, naghahanda si Detective No na makipagkita kay Junsu. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng impormasyon mula sa isang grupo ng mga gangster tungkol sa kinaroroonan ni Yuno. Ayon sa kanila, dadalo si Yuno sa isang costume party na gaganapin sa isang soul jungle. Samantala, kinuha ni Deman ang cellphone ng isa sa mga tauhan ni Detective No, dahil hindi niya sinasagot ang mga tawag. Pagkatapos nito, sinama ni Detective No si Deman para hulihin si Yuno ng magkasama. Naghinala si Deman na may isa pang sospek na tumulong kay Yuno. Nakuha niya ang impormasyong ito mula sa mga babaeng estudyante at saksi sa mga kaso ng pagnanakaw at panggagahasa na kinasasangkutan ni Yuno. Naniniwala si Deman na ang tunay na pumatay ay si Yuno, at naniniwala sila na ang taong nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng biktima ay ang pulis na inaresto si Yuno para sa pagnanakaw at panggagahasa, at ang taong iyon ay si Detective Ma. 3 buwan na ang nakalipas mula ng patayin ng estudyante, si Yuno at ang detective na si Ma ay naging sospek sa trahedya na kaso ng pagpatay kay Yang Jae-chien, na nagresulta sa pagkamatay ni Reyna. Nangyari ito noong detective pa si Ma, ay aktibong miyembro pa ng puwersa ng pulisya. Nakilala niya si Reyna sa isang kasong nauugnay sa ilegal na kalakalan sa sexualidad. Bukod pa rito, mayroon din siyang relasyon sa 4 na biktima, kung saan nakatira rin siya sa parehong apartment ni na So Young, Mina, ang babaeng estudyante, at gayon din si Reyna. Ngunit hindi pa rin matanggap ni Detective No ang katotohanan ito. Sa file ng kaso para sa pagpatay kay Mina, may nakitang mga bakas na pagmamayari ng salarin na may blood type AB sa biktima at hindi ito pag-aari ng sinuman sa listahan ng mga sospek. Sa katunayan, hindi rin ito tumutugma sa data ni Detective Ma na may blood type O. Nang mamatay si Mina, naka-duty din si Detective Ma. Pagdating sa Soul Jungle, inutusan ni Detective No si Deman na manatiling tahimik. Ngunit nakita sila ng isang grupo ng mga gangster sa lokasyon at dahil dito, napagtanto ni Yuno na siya ay aarestuhin. Kaya naman, agad na tumakas si Yuno sakay ng bisikleta at hinabol ni Detective No. Ngunit pagod na si Detective No sa paghabol kay Yuno na napaka-alerto. Naabutan siya ng isang balon na motorbike na minamaneho ni Deman at agad niyang nabangga si Yuno. Pagkatapos ay napatumba ni Yuno si Deman at nagawang makatakas muli. Ngunit bago iyon, nakita ni Detective No ang isang tracker sa bukong-bukong ni Yuno. Sa pagsisiyasat, lumalabas na si Yuno ay hindi ganap na libre, ngunit sa halip ay minarkahan para sa pagsubaybay. Lumalabas na na-install na ang tracking device mula noong 1 buwan. Ngunit ang data sa pagsubaybay ay hindi na-update ng admin ng opisina, kaya walang data mula sa mga tala ng GPS ni Yuno sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos, noong 3 ng Abril, ipinakita ng mga GPS record si Yuno malapit sa pinangyarihan ng pagpatay kay So Young, kahit gumaan lang siya. Pagkatapos noong 14 ng Abril, nang pinatay si Mina, ipinakita ng GPS na si Yuno ay nasa inchen na medyo malayo sa kung saan naroon ang pagpatay kay Mina.
Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ng paglilitis ang korte laban kay Junsu sa mga kasong pagpatay. Ilang piraso ng ebidensya ang natagpuan kabilang ang kamisete ni Junsu na natagpuan kasama ng kutsilyong may bahid ng dugo. Pinaniniwalaan nilang sandata ang ginamit sa pagpatay. May nakita ding apartment na binili gamit ang pera ni So-young sa ngalan ni Junsu. Dahil dito, sinentensyahan ng korte si Junsu ng 30 taon na pagkakulong. Ang pinuno ng homicide unit ay muling kinukutya si Detective No at inutusan siyang mabilis na ayusin ang kanyang mga gamit. Ngunit determinado si Detective No na hulihin si Yuno dahil naniniwala siyang may mahalagang alam si Yuno. Sa sandaling patungo na sila sa lokasyon ni Yuno, patuloy na iniisip ni Deman kung ano ang maaaring hindi nila nakalimutan na humadlang sa kanila na malutas ang kaso. Samantala, sa bahay, nahihilo si Mihawk sa mga tambak na hindi pa nababayarang bill. Nakatanggap din siya ng abiso dahil sa bihirang dumalo sa pagtuturo. Kasabay nito, hinuhulaan ni Deman na ngayong gabi ay magkakaroon ng isa pang biktima, ang asawa ni Han Tae-wang. Pinaghihinalaan ni Deman na ang detective na si Ma ay maaaring utak sa likod ng lahat ng mga pagpatay na ito. Ang dahilan kung bakit niya pinaghihinalaan ang detective si Ma ay dahil tinutukoy niya ang isa sa mga teorya sa isang misteryo ng nobela. Ang teorya ay kilala bilang exchange killings, kung saan ang may kasalanan ay nagpapalit ng mga biktima sa isang pangalawang salarin. Halimbawa, kung gusto ni Yuno na tanggalin ng estudyanteng nagulat sa kanya, ngunit hindi niya ito magagawa kaagad dahil iyon ang magiging pangunahing sospek. Inaasahan ni Deman na si Detective Ma ay nagboluntaryong tapusin ang gawain, habang si Yuno ay aalisin ang target ni Detective Ma na hindi kanyang kamag-anak, ngunit ang kanyang may bahay na si Reina. At makalipas ang taon, gumawa si Detective Ma ng bagong exchange murder scenario para tapusin ang kanyang asawang nanloloko. Ang dahilan kung bakit ibinigay ng salarin ng oras ng pagpatay ay para makapagbigay sila ng malinaw na dahilan. Ayon sa kanya, ang mga salarin ay binubuo ng 3 tao na nakagawa ng pagpatay ng magkapares sa isa pang tao na may tungkuling na gumawa ng mga alibay. Si Detective Ma ay nagre-recruit din ng 2 bagong miyembro, sina Jang Ho at Han Tae-wang at parehong may AB blood type. Nang marinig ang pahayag ni Deman, nagdududa pa rin si Detective No sa haka-haka na ito. Bagamat si Han Tae-wang ay inaresto noong araw pagkatapos ng pagpatay kay Min-a sa mga paratang ng karahasan, at bukas ay papalayain siya at malamang na ang kanyang asawa ay papatayin ngayong gabi sa pamamagitan ng isang exchange murder. Upang siya ay mapawalang sala sa alibay na siya ay nakakulong pa rin sa himpilan ng pulisya. Tinanong pa ni Detective No, ang posibilidad na ang mamamatay tao ngayong gabi ay si Detective Ma o si Jang Ho. Ayon kay Deman, ang mga pumatay kay Min-a ay sina Jang Ho at Han Tae-wang. Samantala, ang mga pumatay kay So-young ay sina Detective Ma at Han Tae-wang, ngunit ang paratang na ito ay hindi pa malinaw dahil si Jang Ho ay nasa pinangyarihan ng pagpatay kay So-young, 1 oras bago ito nangyari. Mula rito, hindi nakasagot si Deman at naiwan siya sa gilid ng kalsada. Ngunit dahil naghinala si Deman, nagmadali siyang sumakay ng taxi, papunta sa bahay ng asawa ni Han Tae-wang na pinaghihinala ang susunod na biktima. Gayunpaman, nang dumating si Deman doon, ang bata lang ang naroon, at ayon sa paliwanag ng bata, papunta ang ina upang makita ang biolohikal na ama ng bata. Nang marinig ang impormasyong ito, hinanap ni Deman ang asawa ni Han Tae-wang sakay ng taxi. Samantala, tumungo si Detective No sa lokasyon ni Yuno. Ngunit sa tumalon si Yuno sa lawa kasama ang kanyang kotse. Bilang resulta, si Detective No ay nahulog din at kinaladkad sa tubig. Dito, sinubukan ni Deman na tawagan si Detective No ngunit walang sumasagot. Habang nasa lawa, patuloy na nag-aaway sina Yuno at Detective No. Hinihimok ni Detective No si Yuno na ibunyag ang utak sa likod ng lahat ng ito. Samantala sa ibang lugar, sinusundan ni Deman ang asawa ni Han Tae-wang hanggang sa makarating sila sa isang bakanteng gusali. Doon, natagpuan niya ang kanyang asawa na nasa kamatayan at tila nahulog mula sa itaas ng palapag ng gusali. Dito, sa wakas ay nakita ni Deman ang mga pumatay. Sila ay sina Detective Ma at Yongbyo. Ngayon ay nabunyag na ang isa pang salarin ay si Yongbyo, at hindi si Jang Ho gaya ng dati ng pinaghihinalaan. Si Yongbyo pala ay minamanipula ang sitwasyon para gumawa ng alibay, at gaya ng hinala ni Deman, ang mga detective na sina Ma at Han Tae-wang ang pumatay kay So-young. At ang mga pumatay kay Min-a ay sina Han Tae-wang at Yongbyo. Lumalabas na ang detective na si Ma ay sinusubukan na impluwensyahan ang kanilang mga isip sa pamamagitan ng pagsasabi na papatayin nila ang sarili nilang mga asawa dahil sa nangyaring affair. Nang si Yongbyo ay naghahanda sa paggamit ng kanyang palakol, pinigilan siya ni Deman at sinubukang buhayin siya. At lumalabas na ang detective na si Ma ay nagawang sosolan si Yongbyo na patayin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya ng pakikipagrelasyon kay Junsu, at pagbili ng apartment para sa kanilang tirahan. Sa katunayan, ang buong plano ay kontrolin lang si Yongbyo.
Nagawa ni Detective Ma na kumbinsihin si Yonggyo na huwag hiwalayan ang kanyang asawa, na naglalayong kontrolin ang mga ari-arian ni Soyoung hanggang sa mabayaran ang utang ni Yonggyo. Dito, hindi pa rin naniniwala si Yonggyo. At sa wakas ay ibinigay ni Deman ang mensahe na iniwan ni Jungsu bago siya inatake ni Detective Ma, gamit ang isang golf stick. Ibinunyag niya na si Jungsu ay palaging nag-aalala kay Yonggyo, habang siya mismo ay na-frame. Sa wakas ay napagtanto ni Yonggyo ang katotohanan ito at sinubukan niyang pigilan si Detective Ma sa pagpatay kay Deman. Sa kabutihang palad ay dumating si Detective No sa tamang oras at nailigtas sina Yonggyo at Deman na malapit ng barilin ni Detective Ma. Bilang karagdagan, nagawa rin niyang iligtas ang asawa ni Han Tae-wang. Pagkatapos ng insidenteng ito, mabilis na kumalat ang balita at binatikos ang homicide unit sa pagpayag na makulong ang inosenteng si Jungsu. Samantala, si Deman ay tumatanggap ng may sensinang paggamot para sa kanyang mga pinsala. Sa oras na iyon, dumating si Detective No upang makita siya. Dito, inaalok ni Detective No si Deman na sumali sa pribadong ahensya ng detective na essay setup ni Detective No. At gustong sumali ni Deman kung aprubahan ng kanyang asawa. Kahit na nagbanta si Mihawk na magdiborsyo, nagawa ni Deman na kumbansihin ang kanyang asawa. Nagtatapos ang palabas sa isang paaralan, at nagulat si John Woo nang makita ang kanyang ama na tumanggap ng parangal sa telebisyon. Doon, ipinagtapat ni Deman ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Salamat sa panonood, kaibigan.